Hello guys. So may bago na naman pala akong i-share sa inyo. So ito pala is paano mag-check up ng magazine ng inyong mga gel blasters. So bago tayo magsimula guys, may mga may mga link pala ako dito sa aking mga videos na in-upload dito sa aking YouTube channel. Doon pwede kayong bumili ng mga parts, pwede rin kayong bumili ng mga units, at pwede kayong bumili ng mga pyesa para sa pag-upgrade ng inyong mga gel blasters. So pwede rin kayong mag-message doon sa may comment section. So kapag nakita ko is pwede ko kayong replyan. So guys, ito pala guys, paano pala mag-check up ng magazine ng ating gel blasters. So bago tayo mag-umpisa guys, syempre sa gel blaster, syempre 'di ba? Pag gagamit kayo ng gel balls, make sure na fully drain yung tubig. Nang sa ganon, kasi pag gumagamit kayo ng basa na gel balls, ang tendency kapag ang magazine niyo is mag-prime, is itong motor natin is kakalawangin siya. Kaya kita niyo yan guys, may kalawang siya. Pero konti lang naman. Hindi naman siya ganun kakapal. Ayun no. So yun. Pero nililinisan ko naman siya, so kahit pero may natitira talaga eh. Yan siya. Yan. Kita nyo naman. So ito pala guys. For example, ito rin. May ano kayo no. So parang nagdududa kayo. Bakit hindi gumagana minsan yung magazine prime ninyo pag pinipihit ninyo yung charging handle ng inyong mga gel blasters. So ang malaking tendency din doon, kaya ganun yun, is dahil din sa magazine. Kapag may wirings kayo na naputol doon sa inyong dito sa inyong magazine, for example, ito papakita ko sa inyo. Ano ba yun? Ito. Yan. Ito. Ayan, pag may mga naputol na wirings diyan, for example, yung mga hinang is natanggal, so malaking chance na itong magazine natin is hindi siya gagana, no? So hindi rin iikot yung motor niya sa loob. So kung nagdududa kayo minsan hindi gumagana yung mag-prime niyo, i-check niyo rin minsan yung inyong magazine. Kasi baka yung sira is nandoon sa magazine. No? Tapos dito pala sa dito sa magazine natin. Minsan pag nagaano tayo ng gel ball, so dinidrain na natin siya, 'di ba? Pagkatapos mong gamitin, kailangan tanggalin mo lahat yung laman. Kailangan walang matitira doon kahit konti. Kasi nga ang mangyayari kasi noon is kapag lumiit siya, kasi babalikan sa dati niyang size sa normal size niya. So may iwan siya dito. Pag naiwan yan dito, syempre pag gagamitin mo na ulit, lalagyan mo ng bala. Syempre pag sasama siya doon sa mga gel balls na hydrated. So ang tendency dito magbabara yung mga maliliit na gel balls, no? Dito o kaya papunta dito doon sa tipis. So hindi natin gusto 'yun, no? O kaya minsan pag ganun yung nangyayari, minsan yung bala natin is durog-durog kasi nagbara na pala dito yung mga maliliit na gel balls. So make sure na kapag gagamit kayo ng pagtapos nyo gamitin yung inyong mga unit, i-drain nyo siya, no? Kailangan nyo siyang i-drain. I-drain nyo yung mga gel balls, so palabas. So ang gagawin nyo lang naman, tanggalin nyo to, tapos itaktak nyo lang. Tapos minsan dito may mga pindutan yan, kasi may yan doon, no? May parang harang siya doon. So ayan. Pag pinindot nyo lang yan, tapos itaktak nyo, magkusa na lalabasan yung mga gel balls nyan. Pero minsan may mga natitira dito. Pakita ko sa inyo dito. So naitaktak nyo naman na, di ba? Naitaktak nyo naman na yung mga gel balls ninyo, pero may natira pa rin doon. May mga natitira pa rin yan doon. So ito okay lang naman, basta huwag naman yung sobrang dami. Pero para makasigurado kayo, buksan nyo na lang yung magazine ninyo after nyo gamitin. Tapos tsaka nyo tanggalin yung mga maliliit na bara. Kasi kahit pindutin nyo yan, wala siyang lalabas kasi nga nakaipit siya doon. Tsaka kahit itaktak nyo yan, hindi rin siya lalabas kasi nga nakaipit na siya doon. So make sure na na tanggalin nyo lang din to para mas maganda. Sa pag-check up pala ng magazine natin is ito pala. So sa magazine, minsan ito i-check nyo tong motor nyo kung tumatama ba siya doon sa may gear nitong ating ito
itong gear na to. Kapag itong sa pinion gear na itong pinakamotor is tumatama ba siya dito. Kasi minsan may mga chances na minsan nadi-disalign siya. Kaya minsan ang magandang paraan dyan is lagay nyo lang ng konting bara dito. Bahala kayo kung anong gusto nyong ilagay na bara para itong pinaka pinion gear niya didikit siya doon sa may gear na ito, no? Tapos pag mag-testing pala kayo, katulad ko may mga ano pala ako dito, may battery ako na hindi ginagamit. So ito binalatan ko na, kita nyo naman. So ito guys pala, kapag plano nyo din gawin to, make sure na after nyo gamitin, always be responsible kasi nga kapag ito nagdikit, so pwede siyang mag-cause ng spark. Pag nag-spark yun, syempre pwede siyang maging sanhi ng sunog. So after nyo gamitin, lagyan nyo siya ng electrical tape para for safety purposes, kasi ayaw natin na minsan magkaroon ng sunog. So make sure na gagamit ka ng ng tawag dito, ng electrical tape after mo gamitin ito. Just in case na gagamitin mo rin yung system na ginagamit ko ngayon, itong sistema ko. So ito guys, check nyo lang ito. Kung okay ba. Ayan, okay naman guys, umiikot naman, no? Kita nyo. So running normally naman siya guys, diba? So ayun, napapaikot nyo naman ng maayos yung gear. So okay na yan guys, no? So ito mamaya na natin lalagyan ng tape. So ngayon, sa pag-check up ko pa ng gel balls kung tama ba yung paglabas niya, kasi minsan nagkakaroon ng misfeed, no? So ito i-check up natin kung may misfeed ba siya o wala. So ito isusoli na natin siya, no? Okay. So ito. Soli na natin. Saan ba ito? Shit. Soli na natin siya guys. Ayan. Saan ba yung parang dito? Ito natin. Kaya guys, pinakamaganda talaga after nyo gamitin, i-drain nyo talaga yung gel balls doon sa loob. Tapos i-drain nyo yung tubig doon sa gel balls bago nyo ilagay dito sa magazine para hindi kalawangin ang inyong magazine, ang inyong motor doon sa loob. Especially kapag magazine prime yung inyong plaster, no? Yan. Natin, ay ikabit muna natin to. So titingnan natin Soli lang muna natin to. So yun guys, lagyan natin siya ng gel balls. Ito guys, para makasigurado talaga na dry, nilagay ko siya sa tissue para dun kakapit yung niya, yung tubig niya, yung basa. Okay. Yun guys, subukan natin kung normal ba yung yung paglabas ng gel balls natin, no? Kasi kapag kapag hindi normal yan, nandun lang yan, no? Nagtatalbog-talbog lang yung mga natin doon, yung mga gel balls natin dito sa loob, no? Kapag hindi normal, so most probably may mga na-disalign na mga gear doon sa loob ng ating magazine, or mahina na yung mismong ating tawag dito, yung motor. Kaya ganun yung mga nagiging tendency, no? Ito pala guys, make sure na natama yung pagkakalagay ninyo ng ito, yung mga wax na to dito, ilalagay natin sa tanso. Kailangan tama yan, no? Kasi kapag baliktad yung pagkakalagay ninyo, palabas din yung ikot pa kabila. So imbis na palabas dito is papasok. So subukan natin. So nilagay natin siya sa timba para hindi tayo magkakalat ng gel balls, no? Ayan. Kita nyo guys, di ba? Ibig sabihin normal siya.
normal yung feeding, normal yung paglabas ng ating gel balls. Ayun, kapag medyo ubos na siya, ubos na yung gel balls ninyo, kunyari ano na, konti na lang. So wala nang minsang mahigop, no? So ito na lang yung may laban, yung mismong pinaka-barrel dun sa loob, kaya hindi na siya umaakyat. Kaya normal sa inyong mga blasters na may natitirang bala talaga doon sa loob ng magazine. Ayun guys, ito na. Kasi wala nang laman yan. Wala nang laman yan doon sa loob ng magazine natin. So ayun lang naman guys, ayun kung paano mag-check up ng inyong mga magazine. So ayun nga guys, kung gusto ninyong umorder ng mga parts sa pag-upgrade ng inyong mga gel blaster at mga units, meron akong link dito sa aking description. So ayun guys, salamat. Hanggang sa muli, bye bye.